guilty by the law, kaya sila ang nangangailangan ng kaligtasan at tagapagligtas from the law. Paano yung mga Gentiles? Paano tayo mga non-Israelites? Itutuloy natin ang usapan para makarating dyan. As we have said, read Messiah as Savior. And Savior from what? Savior from death, from judgment. Pag sinabing the Son is the light, is the Savior of the world, the Savior from death and judgment. Job 8:51, pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. So si Jesus ay nagliligtas mula sa kamatayan. John 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya kahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. At si Jesus ay sagot sa pinakamalungkot at pinakamadilim na tanong ng tao, paano na pag namatay sila? Ano mangyayari pag namatay sila? At sinasabi rito, pag nanalig ka kay Jesus at sa nagsugo sa Kanya ang Ama, immediately may buhay ka ng walang hanggan. Hindi ka na kailangan maghintay pa ng kung anong oras, kung kailan. Immediately, pag naniwala ka kay Jesus, meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na daw hahatulan, kundi nakatawid ka na patungo sa buhay galing sa kamatayan. Mahalaga, suriin natin ang mga mahalagang words nitong John 5:24. Pag sumampalataya sa Kanya, meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka nahahatulan. Therefore, kung hindi ka sasampalataya, hahatulan ka. Hindi ka tatawid patungo sa buhay mula sa kamatayan. Ano ba ang nagbibigay ng kamatayan sa context ng judgment? Sin. Ano ba ang nagde-declare sa tao na sinful, lalo sa mga Israelites who were under the law? E di yung law. So, pag nanalig ka kay Jesus, napapawalang bisa yung sumpa ng law, yung parusa ng law, yung kamatayan na dinadala ng law, at ikay natatawid mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Una, sa mga Jews who are under the law, or were under the law, at then, pati na rin mga Gentiles later, na makikisali sa law na ito kahit belatedly, kahit kulelat na sila, sumali pa sila sa law, dahil sa religious beliefs nila, napasali tuloy sa law, sila man kasama na rin sa ililigtas at iniligtas ni Jesus kung sila man ay mananalig kay Jesus. Ano ang paniniwalaan tungkol kay Jesus? Na siya ang anak ng Diyos na isinugo para iligtas ang mga under the law. Ano pa ang paniniwalaan tungkol kay Jesus? Na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo ay sapat upang bayaran ang kasalanan brought by the law at sapat upang ang tao ay iligtas from the law. So read Messiah as Savior. A Savior from death and judgment. A Savior from death and judgment brought by the law. So si Jesus ay tagapagligtas. Tagapagligtas mula sa kamatayan at sa hatol. Tagapagligtas mula sa kamatayan at hatol na ipinapataw ng kautusan brought by the law. Romans 8:2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life, has set you free from the law of sin and death. Contrasts ito. Magkabaligtad. Kay Jesus, yung law of the Spirit gives life. Sa law, sin and death ang mapapala ng tao.
Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sabi ng Romans 8:2. 1 Corinthians 15:56. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Bakit nakakamatay ang kasalanan? Kasi kamatayan ang inihatol ng law. Kung may law, may hatol, may kamatayan, dahil wala namang nakakasunod sa law. Kaya ang kailangan ng tao ay mailigtas mula sa law. Pag nailigtas ang tao mula sa law, naililigtas siya mula sa hatol ng law. Naililigtas siya sa brand na makasalanan kasi pinapawalang bisa yung law. At yun ang misyon ni Jesus. Yun ang kailangang paniwalaan tungkol kay Jesus na anak ng Diyos. Na dumating siya upang pawalang bisa ang law na naghahatol ng kasalanan. Hindi siya dumating para iutos sa mga taong magkandarapa kayo at magpakamatay ka susunod sa law. Kasi hindi naman talaga masusunod. So ang ginawa ni Jesus, pinawalang bisa yung law. Therefore, nawalang bisa ang kamatayan. Na dala-dala nito, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan ang nananalig dito. Sa ideyang ito, sa katuruang ito ni Jesus. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So makapangyarihan ng kamatayan, pero nagiging makapangyarihan ng kamatayan para sa mga nagkakasala. At makapangyarihan yung kasalanan na nagbubulid sa kamatayan dahil mayroong law na nagbaback up dito. So pag inalis mo yung law, dinemolish mo yung law, pinapalaya yung mga people under the law. So read Messiah, Jesus as Savior from the law. Pag sinabing you are saved from death, you are saved from what people call hell. Ang ibig sabihin nun, Jesus saves you from the law. Kasi yung law ang tulay na humihila, humahatak sa'yo, dadaanan mo patungo sa kamatayan. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pag nagkasala ka, mamamatay ka. Pero pagka walang law na nagde-declare na kasalanan yun at nagkasala ka, nanalig ka doon, nanalig ka kay Jesus, hindi ka mamamatay. Naliligtas ka mula sa kamatayan. Romans 7:6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. So, saan dapat lumaya ang tao? Sa kautusan. Kasi kautusan ang nagde-declare na sinful ka at yung sin mo ang magde-declare sa iyo ng death sentence. Namatay na daw tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. At ito dapat natin maintindihan. Akala nung iba, pag nanali ka kay Jesus, naging Christian ka, hindi ka na magkakasala. Magiging 100% morally righteous ka na everyday. Kaya tuwing nagkakaroon ka ng kasalanan, at alam mo naman nagkakaroon ka ng kasalanan everyday, guilty na naman, takot na naman, nag-iisip na naman kung nawawala ang salvation. Pero namatay tayo sa kasalanan. Hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasala as the law defines sin, kundi dahil wala na yung law, wala nang nagde-define ng sin na nagbibigay sa iyo ng kamatayan. Kaya malaya ka na mula sa kamatayan dahil lumaya ka na mula sa law. Hindi dahil nasunod mo na 100% yung sinasabi ng law. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, yung law, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu, yung grace, yung love of God. Nakakalungkot na napakarami mga tao, taon-taon, dekada-dekada na silang nagbabasa ng Biblia, nag-church, lahat-lahat, pero hindi pa rin naiintindihan ang ibig sabihin ng paglaya. Na hindi ang paglaya sa kasalanan ay wala ka nang ginagawa ni anumang kasalanan as it is described and defined by the law. Hindi yun, kasi walang makakagawa nun. Lahat ay mabibigo lang. Ang tunay na kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan ay pinalaya ka ni Jesus from the law. There is now no more law that condemns you to die eternally because Jesus set you free from it. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses
with all its rules and commands. May mas lilinaw pa ba dyan? Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawalang bisan niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito. So pag pinawalang bisa ni Jesus ang kautusan, pinawalang bisa niya yung kapangyarihan nitong mag-condemn, mag-judge. Pinawalang bisa niya yung kapangyarihan ng law na mag-condemn sa iyo to die eternally, for you to go and suffer for your sins. Pinawalang bisa niya yon. That's why you become free. That's why Jesus is Savior. At inako niya ang lahat ng parusa prescribed by the law. Inilagay niya sa kanyang katawan ng kasalanan ng isang daigdigan na dati ay under the law, kaya binayaran niya yon at nung siya'y namatay at nabuhay na muli, bayad ang lahat ng kasalanan na ipinapataw ng law, na walang bisa na ang law sa lahat ng sumisilong sa pag-ibig ng Diyos through Jesus. 1 Peter 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan. So gusto kong bigyan ng diin uli. Ang ibig sabihin ng mamatay sa kasalanan ay hindi ka na apektado ng law kasi namatay ka na. Parang sa buhay natin dito sa mundo. Di ba pag namatay ka na, hindi ka na pwedeng singilin. Kahit pa ikaw ay condemned, nasa prison ka, hindi ka na pwedeng patuloy na ikulong dahil namatay ka na. Nakakalaya ka sa lahat ng obligasyon ng mga contract, ng mga utang, ng mga iba't iba pang mga responsibilities pag namatay ka na. At yun ang tinutukoy dito. Namatay ka na sa law. Kumbaga, hindi ka na maaabot ng law, hindi ka na under the law, kasi namatay ka na sa law. Hindi ibig sabihin na namatay na lahat ang iyong mga desire, namatay na ang lahat ng ambisyon mo, namatay na lahat ang mga gusto mong gawin sa buhay, kaya tuloy wala ka ng kasalanan. No. Hindi yon ang namamatay kasi patuloy na nabubuhay yon. Kaya yung mga nalilito tungkol dito, lagi nilang iniisip, wala na naman sila salvation dahil nagkasala na naman sila. Wala na naman salvation ang kapwa nila dahil nagkasala according to the law. Paano nga kung pinawalang bisa na yung law? Paano ka pa magkakasala? Kaya pwede ka na ngayong mapahinga, pwede ka na ngayong matahimik ang loob at magpasalamat sa peace na ibinibigay ni Jesus. Kaya sabi niya, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden with guilt, heavy laden with fear, heavy laden with sin because of the law, and I'll give you rest from the law." Papawalang bisa ko yung law na yan para hindi ka na niya maalipin at para ka na rin namatay na hindi ka na niya maabot. Kasi ang legality ng lahat-lahat ng kontrata mo hanggang kamatayan lang. Pag namatay ka na, malaya ka na. And that's what happens sa mga tao na dahil sa kamatayan ni Jesus ay para na rin namatay to the law. Nag-a-apply sa mga nananalig kay Jesus yung benepisyo ng kanyang sakripisyo, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kamatayan sa krus, sa pagbabayad ng kasalanan, at sa pag-satisfy sa requirements ng law. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan, meaning free from the law, at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, or live by and in grace and love. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. Because Jesus suffered under the law, you were healed and freed from the law. Romans 3:28. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Pinapawalang sala tayo, tinatanggap ng Diyos, hindi dahil sa ating mga works of the law, pagsunod sa law, kundi dahil sa pananalig natin kay Jesus. Maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Bakit ba ipinipilit pa ng mga sinasabing Christian sila yung pagtupad sa kautusan? Para ka maligtas, para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ka ng payapa at tahimik na buhay, para namang hindi nag-e-exist itong verses ng Romans 3:28 at marami pang ibang verses. Romans 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Again, isa na namang madalas pagkalituhan ng kahulugan ito na sin shall not be your master. Akala nila, masusunod mo na lahat yung law.
hindi mo na masusuway ang lahat ng kautusan because sin will not be your master. Hindi mangyayari yun kahit kailan. Habang narito tayo sa buhay na ito, at dahil marami rin naman talagang laws ang hindi naman diretso galing sa Diyos, inimbento lang ng mga relihiyon, hindi mo talaga masusunod lahat yan. So don't be over guilty for not being able to obey all the laws. Hindi yan ang ibig sabihin ng for sin shall no longer be your master. Ibig sabihin lang, because the law that makes you sinful has been demolished by Jesus, wala ka ng master. Hindi mo na master yung law. Si Jesus na ang iyong Lord. Si Jesus na ang iyong master. A loving, forgiving, restoring, accepting Lord and Savior. You are not under the law, but under grace. Mahirap ba yun maintindihan? Bakit ipinipilit pa rin ng iba yung law? Sasabihin nila, yes, God is loving, but also God is just. Nang ibig sabihin lang nila, yes, God forgives, but God punishes. Kasi justice requires punishment. And who will not be punished under the law? Pag law ang pinairal mo, everybody will be punished. So nawala yung grace at ang naging nang ibabaw ay law pa rin. Pag sinabi mong, yes, God is loving, but God is also just, ang sinasabi mo, well, God is not really that loving. At in the end, ang mangingibabaw, justice, law, punishment. Ganun kasimple yun. John 1:17, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. So may comparison dito between Moses and Jesus. Ang ibinigay daw through Moses, law. Therefore, sin. Therefore, punishment. Pero, ang tunay na kagandahang loob at katotohanan kay Kristo pinarating at ibinigay at pinaraan. Yun ang mahalagang tumalab sa buhay natin ngayon. Hindi yung kautusan sa pamamagitan ni Moses, kundi yung kagandahang loob, yung grace ng God through Jesus. Acts 30:39, through Him, everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses. Sa pamamagitan ni Jesus, lahat ng nananalig ay pinalalaya mula sa lahat ng kasalanan, meaning sa lahat ng law na nagiging judge mo para ka matawag na makasalanan. Ito daw ay isang justification, isang pagtanggap ng Panginoon sa iyo na hindi mo kayang tanggapin sa pamamagitan ni Moses ng law ng kautusan. Only through the grace of God, through Jesus. 1 John 5:1-3, anyone who loves the Father also loves the Father's children. How do we know that we love God's children? We know because we love God and we obey His commands. Loving God means obeying His commands. And God's commands are not too hard for us. So ang tunay na command ng Diyos daw, hindi too hard. Therefore, yung law ni Moses, hindi yun ang tinutukoy na God's commands. Kasi it's too hard to obey the law of Moses. Ancient Israel was burdened with innumerable commands, laws, ordinances, and traditions. Kasama na yung 613 misvots or other laws, commonly and collectively called the law. The Jewish tradition that there are 613 commandments or misvots in the Torah, also known as the law of Moses, is first recorded in the 3rd century CE when Rabbi Simlai mentioned it in a sermon that is recorded in Talmud Makot 23b. The 613 commandments include positive commandments to perform and act, the mitzvot aseh, and the negative commandments to abstain from certain acts, the mitzvot to ta'aseh. The negative commandments number 365, which coincides with the number of the days in the solar year, and the positive commandments number 248. So for every day of the year, there is one bawal in the mitzvot. Paano mo masusunod lahat yon? 365 days a year. So mahirap sundin. Hindi yan ang tinutukoy na true commands of God. Yun ang law of Moses. The 10 commandments were recorded on 2 tablets of stone, and together they formed the basis of God's covenant with Moses. Remember, covenant with Moses, hindi covenant with all the peoples of the world. Ang kausap ng Diyos sa Exodus ay mga ancient Israelites who were freed from Egypt. And because God freed them from Egypt,
Meron silang kasunduan na pangkanila lang between God and the people of Israel. Ang nakakapagtaka lang sa maraming mga tao, even Christians, sumasangkot, sumasali sila doon sa usapan na yun, hindi naman sila kausap. So yung mga laws na ibinigay sa ancient Israel, ipinapataw din ng mga Christians sa sarili nila today. Dapat ba yun? Hindi ka naman kausap noon, hindi ka kasali. Moses also covered an explanation of the Torah from God, known as the Oral Torah, which is recorded in the Mishnah. Yan ang isang malaking challenge sa mga Kristiyano. Paano susunod talaga kay Kristo lamang? Paano makikinig sa mga kautusan ni Kristo lamang? Or at least, mga kautusan ni Kristo above and more importantly treated than kautusan ng iba? Pinaghahalo nila si Jesus at si Moses. Pinaghahalo nila ang grace and law. Pinaghahalo nila yung condemnation of the law and justification of the Spirit. Pinaghahalo kaya nalilito. Iba na ang panahon. Nung dumating si Jesus, nag-declare siya ng new time, ng new wine that needed a new wineskin, a new covenant, a new command. Bakit kailangan pagdugtungin at pagsamahin yung old and new? Well, pwede naman pagsamahin yun. Habang ang lahat ng old ay sinasala kay Jesus. Pinapadaan sa Jesus filter at pasado, edi pwedeng ituloy. Pero maraming mga kautosan in the law and in the old covenant na hindi pwedeng umiral under the new covenant in the blood of Jesus. Kasi yung grace and love and kindness of God matatabunan ng strictness of the law na kumover sa mga Jews sa isang panahon na dapat ay nagwakas na nung dumating si Jesus. Kaya nung nagtatalo-talo ang mga first century Christians, the leaders, kung anong gagawin sa mga Gentiles, na hindi naman kasali sa usapan ni Moses at Israel and God, hindi naman sila kasama sa Old Covenant at sa Old Commands. Tapos itong mga bagong-bagong Jewish Christians, gusto nila yung mga Gentile Christians na hindi naman naging Jew, ay ilalim pa rin sa Jewish law and Jewish traditions. At sabi sa Acts 15:10, "Now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors had been able to bear?" Sabi ng napakatalino nilang leader, bakit inyo ginagalit ang Diyos? Sinusubukan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapataw sa balikat, sa leeg ng mga Gentiles na hindi Jews, ang mga pabigat na nakapataw sa leeg at balikat ng mga Jews ng ating mga ninuno at natin, na alam naman nating hindi natupad ng ating mga ninuno at tayo man ay hindi nakakatupad. Lahat tayo mga Hudyo hindi nakatupad dyan. Bakit kaya ipipilit natin ipatupad pati sa mga hindi Hudyo? Very clear naman. Pero ngayon, yung usapin na yan, buhay na buhay pa sa mga tinatawag na Christian churches. Ipinapataw pa rin ng mga leaders nila ang mga kautusan ni Moses, ang lahat ng tradisyon ng Israel at ang mga kautusan ng commandments at ng law sa mga Christians na nagpasilong at nagpasakop kay Jesus, precisely to be saved from the law, pero ngayon, ihahabol pa rin nila yung law. So ngayon, lito ang marami mga tinatawag na mananampalataya. Guilty pa rin, takot pa rin, at nauusig at nang-uusig pa rin. Dahil ito. 1 Peter 1:18, "For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors." Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Nakita niyo ang tawag sa 1 Peter 1:18 sa traditions ng Israel, sa kanilang mga laws, sa kanilang mga commandments. Sabi niya, walang kabuluhang pamumuhay na ipinamana sa inyo na inyong mga magulang. Hindi yan nakakapagligtas, nagpapag-guilty lang. Hindi nakakapagpabait, nagpapabagsik lang. Hindi nagbubuklod, kundi nagdi-divide lang sa ating lahat. That's such an empty life. Yan ang sinasabi nila. And yet, marami ngayon, pag tinanggap si Jesus, pagkalunok kay Jesus, kasamang lulunokin yung commands, kasamang lulunokin yung law, yung traditions, yung mga usapan ng covenant noon between ancient Israelites and God. Eh, hindi ka naman kasali sa usapan na yun, kasasangkot, nahirapan katuloy. Such commands were too hard to follow. Therefore, not from God. Therefore, not the will of God for Israel
For all time? Siguro, for a while, yes, but not for all time. Not the will of God for non-Israelites at any time. Not the will of God for all people. And not the will of God for all time. Surely may saysay ang kautusan. Surely useful. Surely may sense. Pero kalooban ba ng Diyos na yun ay maging kautusan para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar? Surely not. Kasi may definite na mga taong kausap nung ibinigay yung kautusan na yun. May definite circumstance sila, may context sila, at hindi yun meant to be universal for all people, at all times, in all places. At pag in-apply mo yung law for all time, in all places, in all circumstances, doon nagkakaroon ng sobrang hardship. Colossians 2:22, those rules are based on merely human commands and teachings. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. And surely yung 613 misvots na kasama sa the law of Moses na tinatawag, marami ron circumstansya lang talaga. Yung mga dapat mong gawin pag ganito yung sitwasyon, pag ganito yung nangyayari. Pero sa ibang context, hindi yun dapat ginagawang universal at hindi dapat ginagawang requirement na masunod. So, God sent Jesus to set the ancient Israelites free from the law. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew 15:24, I was sent only to the lost sheep of Israel. Hindi ibig sabihin, Israel lang ang paborito ng Diyos. No, Israel lang kasi ang talagang under the law. So, Israel lang dapat palayain from the law. So, sabi ni Jesus, I was sent only to the lost sheep of Israel because they are so lost because of the law that I have to set them free from their own law. Matthew 10:5, these 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Why not? Because the Gentiles and the Samaritans were not diehards about the law. Hindi sila ganun ka-under the law katulad ng mga strict traditional Jews. Luke 1:16, He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. So yung sobrang nilang obsession with the law ang naglayo sa kanila sa Diyos. Kaya sila naligaw. Kaya sila ang hinahanap ni Jesus. The law was only for the Israelites. Kaya sa kanila ang mensahe ni Jesus sa salvation or freedom from the law. Yung mga tao, mga kultura, mga bayan na hindi under the law did not need that kind of salvation from the law. They needed another type of salvation and another type of salvation for another type of laws. God also set all other peoples, non-Israelites, free from the law should they get entangled with the law that was only for ancient Israelites and not for them. As we can see sa nangyari sa history ng Christian Church, yung mga Kristiyano na kay Jesus na lang dapat sumilong pa rin sa law. Dalawang sinisilungan na mangka sa dalawang ilog, kaya 2,000 taon ng lito. Dapat linawin, kung sumilong ka kay Jesus, dapat hindi ka na sumisilong under the law because Jesus came to destroy the law. To set the Israelites free from the law. So, pag naging Kristiyano ka na, huwag mo nang kopyahin yung mga Israelites who were under the law kasi kinailangan pang ang bayaran ni Jesus yung kasalanan committed under the law to set the people free from the law.
Kung sumisilong ka kay Jesus ka na lang sumilong. Hindi mo na kailangan doble-doble ang silungan. Pati yung law, isinasama mo. Malilito ka lang. Remember, it cost Jesus his life to set the people under the law to be free from the law. So, huwag ka nang sumali pa sa law na yun kasi ang bigat-bigat nga na ibinayad ni Jesus para doon. So, parang binabaliwala mo yung kamatayan ni Jesus, yung pagliligtas niya, kung muli mo na namang paghahariin yung law. Galatians 5:6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, hindi na rin mahalaga kung sinusunod mo yung law o hindi. Ang mahalaga, loving ka. Remember, yung love ay law din yun. Pero maraming nawala sa mga mabibigat na laws kung love ang umiiral. Akala naman kasi ng iba, pagka pinairal mo yung love, magiging abusive ka na, makasalanan ka na, pakawala ka na sa buhay. Of course not. Kasi may binigay si Jesus na command to love. So pag may ginagawa kang hindi loving, destructive to others, unkind to others, hindi mo dapat gawin yun kasi may bagong command, law. But you are free to do anything that is not unloving to others and to yourself. Dapat malinaw yun. Maraming freedom ang under that. Na basta't hindi ka nakakasira, in fact, hindi mo sinisira ang law of love, you are free to do anything. Romans 2:14, kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan, kita nyo, ang mga Gentiles hindi saklaw ng kautusan, ha? At Gentiles ang mga non-Israelites. Yung mga Israelites lang ang saklaw ng kautusan. Kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. So yun daw mga hindi under the law, pero governed by values, by conscience, that is similar to or under the law, yung law na yun, nagiging parang effective na rin sa kanila. Therefore, pati ang mga hentil na hindi under the law will be saved by Jesus from that same law if that law had become effective in their lives because of their personal circumstance, personal values, or beliefs. Hindi naman pang-Israelites lang yung budhi na nakabase sa law eh. Halos lahat ng tao, alam nilang masamang pumatay ng tao, masamang maging walang kwentang anak, walang kwentang magulang, walang kwentang kapitbahay. Alam nila yun kahit hindi sila Jew. Kahit hindi sila exposed sa law of Israel, nakasulat sa puso nila yung mga basic laws na yun. So, sila man, kung nabe-break nila yung sinasabi mismo ng konsyensya nilang tama at ang nagagawa nila yung mali, sila man ay napapaligtas ng kamatayan ni Jesus, ng katuruan ni Jesus, mula sa kaparusahan ng kasalanan na yon. Dalawang klaseng tao ang nagbe-break ng laws of ancient Israel. One, the ancient Israelites, and two, the non-Israelites who are also governed by the same values but not legally under the governance of Israel or the temple or the religion of Israel, pero nasa puso din nila that same value. Sila man, dahil hindi nila yun masunod, magigilty din sila, magkakaroon din sila ng mga takot sa kaparusahan, sila man ay sakop ng pagliligtas ni Jesus from the law. Yun man ay law of Israel or law of Israel translated in many other cultures, but the essence is the same. Or other laws of moralities that were created by certain peoples and cultures in their environments, pero hindi rin masunod ng mga tao na yon, yun ding hindi makasunod, ililigtas din yun pag nanalig kay Jesus, that Jesus saves from the law, from all laws. Kasi kay Jewish law man yan, kay ibang law man yan, kay Egyptian law, kay Sumerian law, wala rin naman nakakasunod talaga. So lahat nangangailangan ng tagapagligtas. At si Jesus yun. He came to destroy the works of the law so that people everywhere may be freed from the law. Kaya ang sabi niya sa tinatawag nating Great Commission, dalhin niyo ang utos ko sa lahat ng tao, sa lahat ng bayan, sa lahat ng lahi. At ano yung utos na yon? Magmahalan. Because love covers a multitude of sins. Ituro ang pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad sa mga hindi makasunod sa law. In fact, pag-ibig ng Diyos through Jesus that destroyed the law to set all peoples of the world free. Kung ang usapan sa Mount Sinai was between the God of ancient Israel and the ancient Israelites,
ang usapan sa Great Commission ni Jesus ay para sa lahat ng tao. Hindi dapat dinala ang law of Israel to all peoples, pero ang law of God through Jesus na love dapat dalhin to all peoples. So, by extension, nasasakop na rin ng law ang non-Israelites kung ang diwa ng law or its equivalent ay makintal na rin sa isipan nila. So, therefore, Savior na rin nila ng Gentiles si Jesus. Romans 3:22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe, hindi na lang sa Israelites but to all. There is no difference between Jew and Gentile. Nilinaw pa, wala nang pagkakaiba pa ang Hudyo at ang hindi Hudyo. Lahat sinasakop ng pag-ibig ng Diyos at inililigtas ng Diyos from the law, from their own laws or any law that they are not able to obey anyway. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao, Jew or Gentile. Therefore, God through Jesus gives the new covenant, the new law, which is love. Mark 12:33, at higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umiibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pa mga alay, ibig sabihin kaysa mag-temple ka. Mag-love ka na lang kaysa mag-temple ka. Kaysa mag-sacrifice ka, kaysa mag-practice ka ng mga religion na yan, mag-love ka na lang. Matthew 26:28, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Romans 11:27, and this is my covenant with them when I take away their sins. God, through Jesus, gives a new command, love. 1 John 3:23, and this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. John 13:34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. The mark of the old covenant was circumcision. The mark of the new covenant is circumcision of the heart, which is really love. Romans 2:29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. 1 Corinthians 11:25, in the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. This new covenant, the new wine, could only live in the new heart, in the new mind, or new wineskin. Ang bagong katuroan na dala ni Jesus ay nangangailangan ng bagong utak, bagong isip, bagong brain, bagong mentality para ito maintindihan at maipamuhay. Hindi pwedeng ituloy yung old. You need a new mind. Sabi ng Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind. Renew your mind about the law. Renew your mind about traditions. Renew your mind about ancient Israel and its teachings and her laws. Renew your mind para ma-tune in mo to the love of God presented, given, exemplified, displayed through Jesus. At sabi pa, and God's commands are not too hard for us. 1 John